Kakasuhan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga bagong nagpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DICT, nakikipagtulungan na ito sa tech company na Meta upang matunton at ma-take down ang mga naturang account. Magbabalita si Arnold Herrera. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na pananugutin ng lahat ng mapatutunayang nagpapakalat ng fake news laban sa Pangulo. Kaugnay ito ng mga panibagong kumakalat na ulat sa social media tungkol sa lumalalang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na di umano ay may stage 4 colon cancer. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya, naunahan mo na ako, may bibigay pa naman akong good news, magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So wag po tayo masyado maniwala, ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Tila ipinagkibit-balikat naman ito ng mismong Pangulo na pinangunahan pa ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng Vice Mayors League at humarap pa sa isang courtesy call sa isang automobile corporation kahapon. Sa panayam sa DZRH, inihayag ni DICT Secretary Henry Aguda ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Meta para matunton, makasuhan at mapa-takedown ang mga may-ari ng accounts na pinagmulan ng mga mapanlinlang na impormasyon, gaya ng una na ring lumutang nitong mga nakaraang buwan. So yung nagpakalat ng tungkol sa kalusugan ng Pangulo na ay deteriorating ay kakasuhan ng gobyerno. Oo. Lalo na, tanda mo, nagfo-fall yan under 154. Kasi in 154, pag nag-create ka ng panic, medyo may problema yon. May problema. Lalo na kung kasinungalingan yon. Pero giit ng kalihim, paspasan man ang kanilang mga investigasyon, tali pa rin umano ang kanilang mga kamay dahil sa kawalan ng batas na nagmamandato sa Meta na itakdang account verification para sa bawat individual at hindi lamang sa mga news outlets. Ipinunto rin ni Aguda ang pangangailangan na baliktarin ang business model ng Meta na inihalin tulad pa nito sa larong Roblox upang tiyakin na una pa lamang ay ligtas na itong gamitin lalo ng mga bata, taliwas sa orihinal nitong disenyo na aniya ay mas pinagkakakitaan. Sa Roblox, kakamiting namin niya mamaya umaga. Sa Roblox, baliktad Pag ikaw yung bata at gusto mong mag-chat, makakapag-chat ka. Pag may gusto kang bilhin na Roblox, may bibilin ka. Now, kailangan yung magulang pa ang mag-turn off nung dalawang feature na yon. Ang sinasabi namin, baliktarin natin. Pag bata ka, naka-off na yung features na yun. Yun ang default. Tapos yung magulang, diba? Oo, tama ka. Dapat safety by design, safety by default. So, gano'n din ang argument namin kay Meta. Dapat baliktarin nyo yung business model nyo. Anti-fake news by default. Hindi yung fake news by default, diba? Pag fake news, kailangan mo pa bang may verifier ka pa? Umaasa naman ng DICT na agarang isusulong sa Kongreso ang panukalang batas para tuluyan ng matuldukan ang pagpapalaganap ng fake news sa social media. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.